Pagkatapos ng 15 taong pagsasama, si Dr. Eliana Santos ay pinahiya ng asawa at ng ikatlong babae sa harap ng buong mundo sa social media. Winasak ang kanyang dangal bilang isang doktor at asawa. Ngunit mula sa sakit na yon, tumayo si Eliana at sinimulang sundan ng mga lihim na pera at ang kasinungalingan sa dugo na matagal nang itinatago. Ang katotohanan ba ang magpapalaya sa kanya o ito rin ang magsisimula ng pagbagsak na walang sino man ang handa? Isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng malawak na kabahayan. Ang tunog ng isang notifikasyon mula sa social media. Para kay Dr. Eliana Santos, ang tunog na yon ay mas masakit pa sa tunog ng isang basag na salamin. Nagmumula ito sa teleponong nanginginig sa kanyang kamay. Ang screen ay nagliliwanag sa dilim ng kanyang sala. At naroon na naman sila. Sa screen, nakangiti si Ricardo, ang kanyang mapapangasawang hiwalay. Sa tabi nito, si Bianca Alcaraz, ang influencer na sumira sa lahat, ay buong pagmamalaking hinahaplos ang kanyang bilugang tiyan. Ang larawan ay kuha sa isang mamahaling restaurant. Ang kanilang mga muka ay sumisigaw ng kaligayahan. Isang kaligayahang itinayo sa ibabaw ng mga guho ng 15 taon niyang pagsasama. Ngunit ang caption, ang tunay na pumatay sa kanya. Counting the days. Hindi na makapaghintay na makilala ang aming munting anghel. Ang tunay na pag-ibig ay laging hahanap ng paraan. Family is love, blessed, true love wins. Napapikit si Eliana. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib, ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang puso. Libu-libong likes, daan-daang komento. Karamihan ay bumabati sa kanila, nagsasabing sila ang perfect couple. Ang iba naman, ang mas masasakit, ay nag-iiwan ng mensahe para sa kanya. Buti nga sa original wife, mukhang manhid at boring. Move on na kasi, doktora. Pera lang naman habol mo. Kitang-kita naman kung sino ang tunay na nagpapasaya kay Sir Ricky. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang baliktarin ng mga tao ang lahat. Siya na nagtrabaho araw at gabi sa ospital, na sumuporta kay Ricardo mula noong wala pa itong pangalan sa mundo ng negosyo, ay siya na ngayong mukhang pera. Siya na isinakripisyo ang pangarap na magkaroon ng sariling klinika para lamang matulungan ng asawa na itayo ang kumpanya nito, ay siya na ngayong makasarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Hindi na kinaya pang magbasa. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malaking halimaw na lumalamon sa kanya. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang bawat gamit ay may kwento. Napatingin siya sa isang wedding portrait na nakasabit pa rin sa dingding. 2 taong nakangiti, puno ng pag-asa at mga pangarap. Naalala niya ang araw na yon. Ang init ng kamay ni Ricardo habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Pangako, Elia. Bulong nito sa kanya habang sila'y sumasayaw. Ikaw lang. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Itatayo natin ang mga pangarap natin ng magkasama. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Eliana. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang mga pangakong yon ay tinangay ng hangin. Kasing bilis ng pag-upload ng bagong post ni Bianca. Muling nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang tawag. Nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado, si Attorney Romero. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Eliana, kamusta ka? Ang boses ng abogado ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako, attorney. Sagot niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Isa pa itong kasinungalingan. Nakita mo na ba ang bagong interview nila? Napabuntong hininga si Eliana. Hindi pa. At ayoko na sigurong makita. Eliana, kailangan mong maging handa. Seryosong sabi ni Attorney Romero. Gagamitin nila ang lahat laban sa iyo bukas. Ang pagiging abala mo sa ospital, ang kawalan ninyo ng anak. Lahat. Pinalalabas nilang ikaw ang nagpabaya.
at gagamitin nila ang pagbubuntis ni Bianca bilang kanilang alas. Naramdaman ni Eliana ang pag-init ng kanyang mga mata. Alam ko, inaasahan ko na. Magpakatatag ka. Huwag mong hayaang makita nilang apektado ka. Ang korte ay isang teatro, Eliana. At bukas, kailangan nating maipanalo ang simpatsya ng hukom. Tandaan mo, ang katotohanan ay nasa panig natin. Salamat, attorney. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Eliana at naglakad patungo sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Tinignan niya ang sariling refleksyon. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, bunga ng maraming gabing walang tulog. Ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng lahat ng sakit at kahihiyan. Pero sa kabila ng pagod, nakita niya ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng paglaban. Hindi ito ang mukha ng isang talunan. Ito ang mukha ng isang doktorang nakipaglaban para sa buhay ng daan-daang bata. Ito ang mukha ng isang babaeng nagmahal ng buo, kahit pa nasuklian ito ng kataksilan. Hindi nila ako sisirain. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hindi. Habang pinapatatag niya ang kanyang loob, biglang umilaw muli ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang mga kontak. Nag-alinlangan siyang kunin ito. Baka isa na namang mensahe binang paninira mula sa isang tagahanga ni Bianca. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na basahin ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. 2 linya lamang ito, ngunit sapat na para mapatigil ang kanyang paghinga at pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Dora Santos, may kailangan po kayong malaman tungkol kay Bianca bago ang pagdinig bukas. Nakatitig si Eliana sa mensahe sa kanyang telepono. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Dora Santos, may kailangan po kayong malaman tungkol kay Bianca bago ang pagdinig bukas. Sino ito? Isang biro? Isang patibong mula sa kampo ni Ricardo para lalo siyang guluhin? Ang unang bumuhos sa kanyang isipan ay ang pagdududa. Sa dami ng paninira na natanggap niya online, hindi malayong isa na namang masamang balak ito. Ngunit may kakaiba sa mensaheng ito. Ang paggamit ng Dordre sa Santos, isang formal na paggalang na matagal nang hindi niya naririnig mula sa mga taong hindi niya kakilala. Hindi ito ang karaniwang pang-iinsulto ng mga bashers. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw ng call button. Isang bahagi niya ay gustong balewalain ito. Ituring na isa lamang ingay sa gitna ng bagyo. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod ng maging biktima, ay nag-uudyok sa kanya na alamin ang katotohanan. Ano man iyon. Huminga siya ng malalim, pinindot ang call button, at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Nagring ito ng isang beses, 2. Sa ikatlong ring may sumagot. Isang mahinang, "Hello?" Ang narinig niya mula sa kabilang linya, boses ng isang babae, nanginginig at tila takot. Sino to? Tanong ni Eliana. Pilit na pinatatag ang sariling boses. Nakatanggap ako ng text mula sa numerong ito. Narinig niya ang isang malalim na paghinga sa kabilang linya. Di Doktora Eliana Santos po ba ito? Ako nga. Sino ka? Naku, Doktora. Pasensya na po sa abala. Sabi ng babae, tila nag-aalangan. Ako po si Marisa. Hindi niyo na po siguro ako natatandaan. Pero hindi ko po malilimutan ang ginawa niyo para sa anak ko. Kumunot ang noo ni Eliana. Pilit na inaalala ang pangalan. Marisa? Yung anak ko po, si Miguel. 5 taon na po siya ngayon. Pero 3 taon po ang nakalipas, isinugod namin siya sa ospital niyo. Hirap na hirap huminga. Kayo po ang sumagip sa kanya, Doktora. Utang ko po sa inyo ang buhay niya. At biglang nagliwanag ang lahat. Naalala ni Eliana ang isang maliit na batang lalaki na may matinding hika, ang kanyang mga magulang na umiiyak sa pasilyo. Naalala niya ang pakiramdam ng tagumpay nang sa wakas ay naging stable na ang bata. Miguel,
naaalala ko siya. Kamusta na siya? Mabuting mabuti po, doktora. Dahil po sa inyo, sagot ni Marisa, ang kanyang boses ay nababalutan ng sinserong pasasalamat. Kaya po ako tumawag. Ayokong makita kayong sinisiraan ng mga taong walang kaluluwa. Naramdaman ni Eliana ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Nurse po ako sa isang pribadong diagnostic clinic dito sa Quezon City. Nagsimulang magkwento si Marisa. Noong 1 buwan, nagpunta po doon si Bianca Alcaraz. Nagpa-DNA test po siya. Isang non-invasive prenatal paternity test. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. DNA test. Nagtaka po ako kasi syempre, ang alam ng lahat ay si Sir Ricardo, ang ama. Patuloy ni Marisa, ang boses niya ay halos pabulong na. Pero hindi ko po sana papansinin hanggang sa ako po ang naatasang mag-release ng resulta sa kanya pagkalipas ng 1 linggo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Eliana. Bawat salita ni Marisa ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Doktora, nakita ko po ang resulta bago ko ibigay sa kanya. Malinaw na malinaw po ang nakasulat. Ano? Halos hindi makapagsalitang tanong ni Eliana. Anong nakasulat? Narinig niya ang muling pagbuntong hininga ni Marisa. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Nakita ko po ang pangalan sa report, pangalan ni Ricardo De Leon. At sa tabi po noon, malinaw na nakasulat, probability of paternity, %. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa isipan ni Eliana. 0%, hindi anak ni Ricardo. Ang buong pundasyon ng kaso, ang alas na ipinagmamalaki ni Ricardo at Bianca, ang dahilan ng kanyang kahihiyan sa buong bansa, ay isang malaking kasinungalingan. Nung nakita niya ang resulta, doktora, namutla po siya. Nagmamadali siyang umalis at sinabi sa akin na huwag kong ipagsasabi kahit kanino. Natakot po ako, doktora. Kailangan ko po ang trabaho ko. Pero kagabi, nakita ko po ang interview nila. Nakita ko kung paano nila kayo siniraan, kung paano nila ginamit ang bata para makuha ang simpatya ng tao. Hindi po kinaya ng konsensya ko. Kailangan niyo pong malaman ang totoo. Napaupo si Eliana sa pinakamalapit na silya. Ang telepono ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi siya makapagsalita. Ang isip niya ay blangko. Ngunit kasabay nito ay libu-libong emosyon ang nag-uunahan. Yok, galit. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na kislap ng pag-asa. Sigurado ka ba dito, Marisa? Tanong niya, ang boses ay basag. Opo, doktora. 100% po. Mariing sagot ni Marisa. Kaya po ako tumawag. Bukas sa korte, gagamitin nila ang isang kasinungalingan para sirain kayo. Kailangan niyo pong lumaban. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam si Marisa. Muling humingi ng paumanhin sa abala at nangakong ipagdarasal siya. Ibinaba ni Eliana ang tawag, ngunit nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan. Ang alas nila ay peke. Ang buong kastilyo na itinayo nila ay gawa sa buhangin. At ngayon, hawak niya ang tubig na aanod dito. Tumayo siya. Naglakad patungo sa bintana at tinanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang babaeng pagod at halos sumuko na kanina ay biglang nawala. Sa kanyang lugar ay isang babaeng may bagong sandata. Isang sandatang mas matalim kaysa sa anumang kasinungalingan, ang katotohanan. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pagtawag kay Attorney Romero. Ang isigawang lahat. Ang planuhin ang pagwasak sa kanila. Ang ipahiya sila sa paraang higit pa sa ginawa nila sa kanya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung gagawin niya iyon, ano ang ipinagkaiba niya sa kanila? Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi.
Hindi niya ito gagawin sa paraang marumi. Hindi niya kailangang magbaba ng antas. Hahayaan niyang ang sarili nilang kasakiman at kasinungalingan ang maging sarili nilang bitag. Papasok siya sa korte bukas hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang manonood na naghihintay sa pinakamalaking pagtatanghal. Isang nangiti, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming buwan. Ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagbago na. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng huling baraha. Ang tanong na lang, paano at kailan niya ito ilalabas kabamtaydi? Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ng kwarto ni Eliana. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang liwanag na yon ay hindi dala ng bagong araw, kundi ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga salita ni Marisa, ang dating pasyenteng kanyang inalagaan, ay patuloy na umuugong sa kanyang tainga. Probability of paternity, 0%. 0%. Ang katotohanan yon ay parang isang malaking susi na biglang bumukas sa isang nakakandadong pinto sa kanyang puso. Ang sakit na naramdaman niya sa mga nakalipas na linggo, ang kahihiyan, ang pagtataksil, ang kawalan ng pag-asa, ay tila nawalan ng bisa na palitan ng isang kakaibang halo ng pagkabigla at isang malamig na determinasyon. Lumakad siya patungo sa kusina, hindi na nag-abalang magluto. Ang kape na kanyang ginawa ay matapang, halos paitin ang kanyang dila. Ngunit iyon ang kailangan niya para manatiling gising at malinaw ang kanyang pag-iisip. Umupo siya sa mesa, sa upuang dati niyang kinakainan, kasama si Ricardo tuwing umaga. Ngayon, ang upuan na yon ay tila isang malaking anino, isang paalala ng isang nakaraan na hindi na niya mababawi. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ibato ang lahat ng gamit sa kusina. Nais niyang tawagan si Ricardo at kwentahin ang lahat ng kasinungalingan nito. Ang pagbubuntis ni Bianca, ang mga interview sa media, ang mga pag-atake sa kanyang reputasyon. Lahat iyon ay itinayo sa isang pundasyong wala palang bisa. Maari niyang durugin sila sa isang iglap. Isipin na lang niya, isang tawag lang kay Attorney Romero at ipapatawag nila si Bianca para sa isang agarang DNA test sa korte. Maari niyang ilabas ang resulta na yon bilang ebidensya. Tapos, isang malaking kahihiyan para kina Ricardo at Bianca. Ang kanilang love story ay magiging isang panandaliang tsismis na papalitan ng susunod na iskandalo. Ngunit habang iniisip niya ang posibilidad na yon, isang bagay ang pumigil sa kanya. Ang imahe ni Ricardo na umiiyak. Ang imahe ni Bianca na nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi! Hindi yun ang gusto niya. Hindi siya magiging katulad nila. Ang paghihiganti ay hindi ang kanyang landas. Kung gagawin niya iyon, hindi siya magiging iba sa kanila. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang kanilang kasinungalingan na sirain pa siya. Ang tunay na kapangyarihan na isip niya ay hindi nasa pagwasak sa iba, kundi sa pagpapanatili ng sariling integridad sa gitna ng kaguluhan. Tumingin siya sa isang maliit na drawing na nakadikit sa refrigerator. Isang drawing ni Miguel, ang anak ng kanyang dating pasyente na iginuhit niya noong nakaraang taon. Ito ay isang simpleng larawan ng isang doktor na may malaking ngiti. Hawak ang isang maliit na sanggol. Sa tabi nito, may nakasulat na, "Para kay Dr. Elia ang aming bayani." Bayani. Ang salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init. Hindi siya bayani dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagbibigay halaga sa buhay, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang propesyon ay hindi lamang isang trabaho. Ito ang kanyang misyon. Kailangan niyang gamitin ang katotohanang hawak niya hindi para manakit, kundi para sa tamang hustisya. Kailangan niyang hayaan ang sistema, ang korte, ang mismong katotohanan na siyang maglabas ng hatol. Hindi niya kailangang maging instrumento ng kanilang pagbagsak.
Kailangan lang niyang maging saksi sa kanilang sariling pagkawasak. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi para tumawag kay Attorney Romero tungkol sa DNA test. Sa halip, binuksan niya ang contact list at hinanap ang numero ng kanyang abogado. Attorney Romero, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng hindi natitinag na desisyon. Eliana, anong nangyari? Tanong ng abogado. Marahil ay nararamdaman ang pagbabago sa tono niya. Attorney, gusto kong sabihin sa inyo ang plano ko para bukas. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ipinapaliwanag ang kanyang desisyon. Hindi niya sasabihin ang tungkol sa DNA test. Hindi niya ito gagamitin bilang biglaang atake. Hahayaan niyang si Ricardo at Bianca ang manguna. Hahayaan niyang sila ang maglabas ng kanilang alas sa korte. At doon, sa pinakakritikal na sandali, kapag sila ay pinakamalapit ng manalo sa mata ng lahat, doon niya ibubunyag ang katotohanan, hindi sa pamamagitan ng isang dokumento, kundi sa pamamagitan ng tamang tanong sa tamang oras. Sigurado ka ba dito, Eliana? Nag-aalalang tanong ni Attorney Romero. Delikado ang gagawin mo. Maaring mapunta sa iyo ang sisi. Alam ko po, Attorney, pero mas naniniwala ako sa katarungan na nagmumula mismo sa katotohanan, hindi sa pagpilit nito. At kung kailangan kong maghintay ng kaunti pa para doon, gagawin ko. Siguraduhin lang po natin na handa ang lahat ng legal na dokumento na magpapatunay sa aking mga pinaghirapan sa nakalipas na 15 taon. Iyon ang tunay na laban natin. Pagkatapos ng pag-uusap, bumaba si Eliana patungo sa kanyang garden. Ang simoy ng hangin ay sariwa, dala ang amoy ng mga bulaklak. Napansin niya ang isang maliit na puno ng sampagwita na itinanim niya noong kasal nila ni Ricardo. Dati paborito niya ang amoy nito. Ngayon, tila may bahid ng pait ang bawat samyo. Ngunit sa halip na alisin ang puno, pinili niyang alagaan ito. Kailangan niyang matutunang mamuhay sa gitna ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng sakit. Ngunit hindi ito hahayaang lamunin siya. Tumayo siya sa ilalim ng araw na unti-unting lumalakas, hinahayaan ang init nito na pumasok sa kanyang balat. Nararamdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Ang dating takot ay napalitan ng kapayapaan. Ang dating pagnanais na manakit ay napalitan ng matatag na paninindigan. Hindi na siya ang babaeng dinurog ng kataksilan. Hindi na siya ang biktima na naghihintay lamang ng awa. Siya si Dr. Eliana Santos. At bukas, sa korte, ipapakita niya sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan o sa pagiging sikat, kundi sa dignidad na hindi kailanman mabibili. Narinig niya ang tawag ni Ricardo sa telepono. Pinausin niya ito. Tumingin siya sa papalubog na bahagi ng araw at sa isang iglap, nagpasya siya. Kinuha niya ang telepono at sinagot ang tawag. Hindi na may panginginig, kundi may kakaibang katahimikan sa kanyang tinig. Ricardo, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Handa na ako para bukas. Gawin natin ang tama. Sa kabilang linya, tila nagulat si Ricardo sa tono ni Eliana. Tama? Anong tama? Handa ka na bang lunukin ang iyong pagkatalo? Isang mahinang tawa ang kumawala sa labi ni Eliana. Hindi ako matatalo, Ricardo. Hindi kailanman. Ang pagtatapos ng tawag na yon ay hindi isang sigawan o pagbabanta. Ito ay isang tahimik na pagtatapos, isang hudyat na ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Nakatutok ang mga ilaw sa kanya. Ang init ay banayad na tumatama sa kanyang balat na pinagpawisan. Ngunit para kay Ricardo de Leon, ang init na ito ay hindi nakakabahala. Ito ay parang isang spotlight, isang tanghalan kung saan siya ang bida. Ngumiti siya. Isang ngiting pinraktis niya ng paulit-ulit sa harap ng salamin. Isang ngiting nagpapahiwatig ng pagiging biktima, ngunit may halong lakas at determinasyon. Gusto lang po naming manahimik, sabi niya sa sikat na talk show host
na nasa kanyang harapan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Bianca na nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto. Isang epektong pinaghandaan din nila. Gusto lang naming bigyan ng magandang kinabukasan ng aming anak, pero hindi po kami tinatantanan. Ang set ng interview ay isang mamahaling hotel suite na pinili nila para ipakita ang imahe ng tagumpay at class. Bawat anggulo ng kamera ay kalkulado. Bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay bahagi ng isang script na binuo nila kasama ang kanilang PR team. Nakita ni Ricardo ang senyas mula sa direktor. Oras na para sa pangalawang akto. Dahan-dahang hinaplos ni Bianca ang kanyang tiyan, isang galaw na natural tingnan sa kamera. Ang sakin lang naman po, nagsimula si Bianca. Ang boses ay bahagyang nanginginig para sa dagdag na drama. Ay ang kapakanan ng baby ko. Ano na lang ang iisipin niya paglaki niya, na ang pagsilang niya sa mundo ay naging dahilan ng isang magulong away? Dalawang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Bianca. Perpektong nahulog sa kanyang pisngi. Isang obra maestra ng pagkukunwari. Sa ilalim ng mesa, pinisil ni Ricardo ang kamay nito. Isang senyas ng paghanga sa galing nitong umarte. At iyon ang pinakamasakit para sa akin. Dugtong ni Ricardo, kinuha ang atensyon pabalik sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang bawat manonood sa kanilang mga tahanan. Lalaki po ako. Pangarap ko ang magkaroon ng isang buong pamilya. Isang masayang tahanan na puno ng tawanan ng mga bata. Huminga siya ng malalim. Isang calculated pause para sa dramatic effect. Sinubukan ko po. Sa loob ng 15 taon, sinubukan ko. Pero may mga bagay po talagang hindi para sa isa't isa. Magkaiba kami ng prioridad ni Eliana. Dito na niya ipinasok ang patalim. Hindi direkta, ngunit sapat na para makasugat. Ang ospital, ang mga pasyente niya, iyon po ang tunay niyang pamilya. At nirerespeto ko po iyon. Pero paano naman ako? Paano naman ang pangarap kong maging isang ama? Naramdaman niya ang pagbabago sa atmosfera ng kwarto. Ang simpatsya, ang awa, iyon na. Nahuli na niya sila. Si Eliana, ang respetadong doktora, ay nagmumukha na ngayong isang malamig at makasariling asawa na mas pinili ang karera kaysa sa pamilya. At siya, si Ricardo, ay ang kaawa-awang lalaking naghahanap lang ng tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng interview, habang inaayos ng staff ang kanilang mga gamit, niyakap niya si Bianca. "You were brilliant," bulong niya. "We were brilliant," pagtatama nito, na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Sa loob ng kanilang sasakyan pauwi, pareho silang nakatutok sa kanilang mga telepono. Ang video clip ng interview ay viral na. Libo-libo ang shares. Ang comment section ay isang digmaan. Grabe, kitang-kita ang pagmamahal nila sa isa't isa. #Team Rianca. Kawawa naman si Sir Ricky. Karapatan niyang maging masaya. For the first time, naintindihan ko ang side nila. Baka nga may pagkukulang din si Dr. Santos. Siyempre, may mga kumakampi pa rin kay Eliana. "Mga manloloko, huwag kayong magmalinis," sabi ng isa. Ngunit ang mga iyon ay unti-unti nang natatabunan ng mga mensahe ng suporta para sa kanila. "Nakuha natin sila," mayabang na sabi ni Ricardo, ipinapakita ang telepono kay Bianca sa oras na mapanood ito ng hukom. O kahit man lang mabalitaan niya ang sentimiento ng publiko, mahihirapan na si Eliana. Ang kanyang plano ay simple lang. Kunin ang simpatsya ng publiko para impluwensyahan ang desisyon ng korte at kasabay nito, sirain ang kredibilidad ni Eliana para wala na itong lakas na lumaban para sa mga ari-ariang gusto niyang makuha. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pag-ibig o pamilya. Ito ay isang business deal. At si Ricardo de Leon ay hinding-hindi natatalo sa isang deal. Biglang nag-ring ang telepono ni Ricardo. Ang kanyang abogado,
si Attorney Sandoval. Ricky, good news! Bati ng abogado mula sa kabilang linya. Maganda ang epekto ng media campaign ninyo. I know, pagmamalaki ni Ricardo. Pero hindi lang iyon. Patuloy ni Attorney Sandoval. May mas magandang balita. Naaprubahan na ng korte ang petition natin for a temporary asset freeze sa ilan sa mga personal bank accounts ni Eliana. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Ito na ang pinakahihintay niya. Excellent! Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, habang dinidinig ang kaso, hindi niya magagalaw ang malaking porsyento ng pera niya. Mahihirapan siyang pondohan ang legal battle na ito. This will put immense pressure on her. Baka ito na ang magtulak sa kanya na makipag-settle na lang sa mga terms natin. Perfect, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman at tagumpay. Let's see her fight now. Tingnan natin kung ang dignidad niya ay may mabibili pa. Ibinaba niya ang tawag at hinalikan si Bianca. Phase 1 complete. Malapit na, mahal ko. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali ng syudad. Para sa kanya, ang mga ito ay simbolo ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na malapit na niyang makuha ng buo mula sa babaeng minsan niyang pinangakuan ng mundo. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Wala siyang naramdamang kahit katiting na konsensya. Para kay Ricardo, sa isang digmaan, lahat ay patas. At sa digmaang ito, sisiguraduhin niyang siya ang huling titindig. Ang balita ay dumating sa pamamagitan ng isang formal na email mula sa bangko. Ang mga salita ay malamig at walang emosyon, ngunit ang epekto nito kay Eliana ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. Pursuant to the court order issued by the Regional Trial Court, temporary asset freeze. Nakatitig siya sa screen, binabasa ng paulit-ulit ang mga salita. Ngunit tila ayaw pumasok sa kanyang isipan ang kahulugan nito. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng 20 taon bilang doktor, ang kanyang mga ipon, ang kanyang emergency fund, ang perang inilaan sana niya para sa pangarap niyang klinika, ay bigla na lang naging numero sa isang screen na hindi niya maaring galawin. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang 4 na sulok ng kanyang study room ay tila unti-unting lumiliit. Ang hangin ay tila unti-unting nauubos. Idagdag pa rito ang walang tigil na batiko sa social media mula sa interview ni Ricardo at Bianca. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagod. Isang pagod na hindi pisikal, kundi pagod sa kaluluwa. Tila ba ang lahat ng kanyang lakas ay hinigop at wala nang natira, kundi isang malaking kahungkagan. Ito na ba yon? Ang dulo? Ang pagsuko? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng boses ng kanyang matalik na kaibigan, si Ana. Elia, buksan mo to. Alam kong nandyan ka lang. Walang lakas na tumayo si Eliana para pagbuksan ito. Ilang saglit pa, narinig niya ang tunog ng susi sa seradura, ang spare key na ipinagkatiwala niya kay Ana, at bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Ana, isang interior designer na kasing talas ng dila ang pananamit. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala na may halong inis. Ano ba, Elia? 2 araw na kitang tinatawagan. You look like hell. Prangkang sabi nito, sabay lapag ng dalang paper bag na naglalaman ng pagkain sa mesa. Hindi sumagot si Eliana. Nakatitig lang siya sa kawalan. Umupo si Ana sa tapat niya, ang mga mata ay nanlilisik. Nakita ko ang interview, nakita ko ang mga komento, at ngayon, nabalitaan ko mula kay Attorney Romero ang tungkol sa pera mo. At ikaw, nandito ka lang, mag-isang nagmumukmok? Are you just going to sit there and let them walk all over you? Pagod na ako, Ana. Sa wakas ay sabi ni Eliana.
Ang boses ay halos pabulong. Pagod na akong lumaban. Pagod? Halos pasigaw na, sabi ni Ana. Eliana, pakinggan mo ang sarili mo. Hindi ikaw yan. Ang kilala kong Eliana Santos ay hindi sumusuko. Siya yung doktorang nagpupuyat para lang mabantayan ang isang kritikal na pasyente. Siya yung babaeng kayang-kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nasaan na siya? Ang bawat salita ni Ana ay parang isang sampal na gumigising sa kanya. Ngunit ang sakit ay masyadong malalim. Madaling sabihin yan, Ana, kasi wala ka sa posisyon ko. Hindi ikaw ang pinagpipiestahan ng buong Pilipinas. Hindi ikaw ang tinawag na manggagamit at masamang asawa. Kaya nga dapat lumaban ka, giit ni Ana. Ilabas mo na ang alas mo. Kung may alam ka, sabihin mo na. Wasakin mo sila, tulad ng ginagawa nila sa'yo. Napapikit si Eliana. Hindi ko kaya. Hindi ako ganoon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ana. Ang inis sa mukha nito ay napalitan ng awa. Lumapit ito at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. I know. Mas malumanay na sabi nito. I know you're better than them. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan mo na lang silang manalo. Tandaan mo kung sino ka, Elia. Higit ka pa sa pagiging asawa ni Ricardo de Leon. Ang yakap at mga salita ni Ana ay hindi nag-alis ng problema, ngunit nagbigay ito ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. Nang hapong iyon, kahit ayaw niya, pinilit siya ni Ana na kumain at maligo. Pinilit siyang pumasok sa ospital para sa kanyang naka-schedule na duty. Work, sabi ni Ana bago umalis. It will remind you of who you really are. Tama si Ana. Sa sandaling pumasok si Eliana sa pinto ng pediatric ward, tila naiwan niya sa labas ang pangalang Mrs. De Leon. Sa loob, siya ay si Dr. Santos. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga monitor, ang mga ngiti at iyak ng mga bata. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang santuwaryo. Isang matandang doktor, si Dr. Almeda, ang sumalubong sa kanya sa nurses station. Nginitian siya nito nang may pag-unawa. Huwag mong masyadong dibdibin ang sinasabi ng mga taong hindi nakakakilala sa iyo, Hija. Mahinang sabi nito. Ang reputasyon ay hindi parang pader na basta na lang guguho sa isang bagyo. Ito ay parang isang puno. Maaring masira ang ilang sanga, pero kung malalim ang mga ugat, mananatili itong nakatayo. At ang mga ugat mo, dito sa ospital na ito, ay napakatibay. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Eliana. Nagpatuloy siya sa kanyang rounds, buong pusong ibinalik ang atensyon sa kanyang mga pasyente. Pumasok siya sa isang kwarto kung saan isang 5 taong gulang na batang babae na may pneumonia ang umiiyak ng malakas, takot sa suwerong nakakabit sa kanyang kamay. Ang ina nito ay halos maiyak na rin sa pag-aalala. Dahan-dahang lumapit si Eliana. Hi, Sofia, malambing niyang sabi. Alam mo ba, yang dextrose mo, parang superpowers yan. Binibigyan ka niya ng lakas para mas mabilis kang gumaling at makapaglaro ulit. Umiling ang bata. Patuloy sa pag-iyak. Kumuha si Eliana ng isang makulay na sticker mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa dextrose bag. Tingnan mo, may smiley face na siya para hindi ka na niya takutin. Unti-unting tumahan ng bata. Ang atensyon ay naagaw ng sticker. Ngumiti si Eliana at dahan-dahang hinaplos ang noo nito. Sa isang iglap, nawala si Ricardo, si Bianca, ang kaso, ang pera. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang batang nasa harapan niya. Habang papalabas siya ng kwarto, pinigilan siya ng ina ng bata. Doktora, salamat po, sabi nito. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Napanood po namin yung interview. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Utang po namin sa inyo ang buhay ng anak namin. Kayo po ang pinagkakatiwalaan namin. Ang simpleng mga salitang iyon ay mas tumagos pa sa puso ni Eliana kaysa sa libu-libong komento online.
Ito ang katotohanan. Ito ang kanyang halaga. Bumalik siya sa kanyang opisina na may panibagong determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi siya susuko. Umupo siya sa kanyang mesa, binuksan muli ang laptop, hindi para tingnan ang social media, kundi para buksan ang mga financial statements na ipinadala ni Attorney Romero. Kailangan nilang pag-aralan ang bawat detalye, bawat sentimo, habang sinusuri niya ang isang luma at makapal na folder ng mga investment-related documents na ipinasa sa kanya ng bangko. Isang pangalan ng kumpanya ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang investment firm na hindi pamilyar sa kanya. Binuklat niya ang mga pahina. Hinahanap ang pinagmulan nito. At doon, sa isang maliit na print sa ilalim ng isang statement, mula 2 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang joint investment account sa ilalim ng pangalan nilang dalawa ni Ricardo. Isang account na naglalaman ng 7-digit na halaga. Isang joint account na hindi niya alam na nabuksan. Isang malaking halaga ng pera na hindi niya alam kung saan nanggaling. At habang tinitignan niya ang transaction history, nakita niya ang isang nakakagulat na detalye. May isang pending request para i-withdraw ang buong halaga. Ang request ay ginawa ni Ricardo. 3 araw lang ang nakalipas. Nanigas ang mga daliri ni Eliana sa ibabaw ng mousepad. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Isang joint investment account. Isang account na naglalaman ng perang katumbas ng ilang taon niyang pagsisikap sa ospital. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang account na hindi man lang niya alam na umiral. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay pagkalito. Paano? Kailan? Saan nanggaling ang perang ito? Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ni Ricardo sa dokumento, ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at gumagapang na galit. Hindi ito pagkakamali. Isa itong sikreto. Isa na namang kasinungalingan sa mahabang listahan ng mga panloloko ni Ricardo. Agad niyang tinawagan si Ana na sa kabutihang palad ay may kaibigang nagtatrabaho bilang financial analyst sa isang kilalang bangko. Kahit gabi na, pumayag ang kaibigan ni Ana na tulungan si Eliana sa kondisyong mananatili itong confidential. Sa pamamagitan ng isang secure video call, ipinakita ni Eliana ang mga dokumento. "Teka lang, Elia," sabi ni David, ang kaibigan ni Ana, habang sinusuri ang mga numero sa kanyang screen. "This is a high-yield, high-risk offshore investment account. Hindi ito yung typical na investment na ino-offer sa mga regular na kliyente. Kailangan mo ng malaking capital para makapasok dito." "Pero saan galing ang pera, David?" tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Nag-type ng mabilis si David sa kanyang keyboard. "Let me trace the source of the initial deposit. Okay? Here it is." Huminto siya sandali. Tila binabasa ng mabuti ang impormasyon. The initial fund transfer came from a corporate account, De Leon Consolidated. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Eliana. De Leon Consolidated, ang kumpanyang itinayo nila ng magkasama. Ang kumpanyang pinaglaanan niya ng sarili niyang ipon nung nagsisimula pa lang sila. Ang kumpanyang inakala niyang pag-aari nilang dalawa. Pero paano niya nagawa yon nang hindi ko alam? "Simple lang, Elia," malungkot na paliwanag ni David. "As the CEO, he has the authority to move funds. Ang ginawa niya, he likely declared it as an expense or a corporate investment sa mga libro ng kumpanya. Pero ang totoo, inilipat niya sa isang personal account na nakapangalan sa inyong dalawa. Ginawa niyang joint account para kung sakaling mabusisi, legal pa rin dahil mag-asawa kayo. Pero ang control, nasa kanya." Bawat salita ni David ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap ay matagal na pala siyang ninanakawan. "May mas malala pa, Elia," sabi ni David. Ang boses ay mas seryoso. "Tinitingnan ko ang performance ng account na
to over the last 2 years. It's bleeding money. Maraming maling desisyon, maraming nalugi. Ang halagang nakikita mo dyan ngayon, yan na lang ang natitira sa mas malaki pang halaga. Ricardo is not just a cheat, Eliana. He's a terrible businessman who's been hiding his losses from you. Biglang nag-flashback sa isipan ni Eliana ang mga nakaraang taon. Ang mga biglaang business trips ni Ricardo sa Macau at Singapore, ang mga mamahaling regalo para sa kanya na sinasabi niyang bunga ng malaking deal na nasara. Ang pagtanggi niyang pag-usapan ng detalyado ang pinansyal na kalagayan ng kumpanya, palaging sinasabing, "Huwag mo nang problemahin, ako nang bahala." Lahat pala ay isang malaking pagpapanggap, isang palabas para pagtakpan ang kanyang mga kabiguan at pagnanakaw. Ang lifestyle na ipinapakita niya kasama si Bianca, malamang ay pinopondohan ng utang o ng kung anumang natitira pa sa mga perang ninakaw niya. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa isang malawakang pandaraya, ang pagnanais ni Ricardo na makuha ang kanilang bahay at ang natitira niyang pera ay hindi na lang dahil sa kasakiman. Ito ay dahil sa desperasyon. Nasa bingit siya ng pagbagsak at si Eliana ang kanyang huling life raft. "David, Ana, kailangan kong malaman ang lahat," sabi ni Eliana. Ang boses ay matatag na ngayon. Ang sakit ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Bawat transaksyon, bawat utang, bawat sikreto. Magdamag silang nagtrabaho. Si David, gamit ang kanyang kaalaman at koneksyon, ay hinimay ang bawat financial record na kaya nilang makuha. Si Ana ay nasa tabi niya, tagatimpla ng kape at tagabigay ng moral na suporta. At si Eliana, sa bawat bagong kasinungalingan na kanilang natutuklasan, ay lalong tumitibay ang loob. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Sa gitna ng mga papeles at dokumento, isang resibo ang partikular na nakaagaw ng pansin ni Eliana. Isang credit card statement sa ilalim ng supplementary card ni Ricardo mula sa card na nakapangalan sa kanya. Isang charge mula sa isang 5-star resort sa Palawan. Ang petsa, 2 taon na ang nakalipas sa mismong linggo ng kanilang wedding anniversary. Ang sabi ni Ricardo noon ay mayroon siyang importanteng komperensya sa Cebu, ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang pangalang nakalista sa ilalim ng guest details kasama ni Ricardo. Hindi Bianca Alcaraz, isang pangalan ng babae na pamilyar sa kanya, isa sa mga dati nilang kaibigan, isang babaeng may asawa rin. Napahawak si Eliana sa kanyang bibig. Ang pagtataksil ni Ricardo ay hindi nagsimula kay Bianca. Mas malalim, mas madilim, mas matagal na pala siyang niloloko kaysa sa kanyang inaakala. Ang buong pagsasama nila ay isang malaking kasinungalingan. "Elia, are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Ana. Itinuro ni Eliana ang pangalan sa screen, hindi makapagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Oh my God! Sa sandaling iyon, alam na ni Eliana ang gagawin niya. Hindi na niya kailangan ang sikreto tungkol sa DNA test para manalo. Ang hawak niya ngayon ay higit pa roon. Hawak niya ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Ricardo de Leon. Isang magnanakaw, isang sinungaling, at isang taong walang kahit anong natitirang dignidad. At sisiguraduhin niyang malalaman ito ng buong mundo. May kakaiba sa katahimikan ni Eliana. Ito ang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Ricardo de Leon habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan patungo sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa Marikina. Sa mga nagdaang araw, matapos ang kanilang matagumpay na media interview at ang pag-freeze sa mga asset ni Eliana, inasahan niyang makakatanggap siya ng galit na tawag. Inasahan niya ang mga panunumbat, ang pag-iyak, ang pagsigaw. Pero wala. Ang natanggap lang niya ay isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikang iyon ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw. Nagpapahiwatig ito ng isang bagay
na hindi niya kontrolado, isang elementong wala sa kanyang script. Tila ba si Eliana, ang babaeng akala niya ay kaya niyang basahin na parang isang bukas na aklat, ay biglang nagsara. At iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang desperadong hakbang. Isang hakbang na marumi, ngunit sa kanyang isipan ay kinakailangan para masigurado ang kanyang panalo. Ipinark niya ang sasakyan sa isang eskinita, malayo sa coffee shop para hindi makilala. Nagsuot siya ng baseball cap at salamin bago bumaba. Ang kanyang target, si Yaya Luming, ang kasambahay na nag-alaga kay Eliana mula pagkabata. Si Yaya Luming na mas matanda pa sa kanilang pagsasama. Si Yaya Luming na ang katapatan kay Eliana ay halos alamat na. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok ng coffee shop, halatang hindi komportable sa lugar. Ang matandang babae ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit si Ricardo at umupo sa tapat nito nang hindi nagpapaalam. Nagulat si Yaya Luming. Ang mga mata ay nanlaki sa pagkakita sa kanya. "Sir Ricky?" sabi nito. Ang boses ay mahina. "Bakit po? Bakit niyo po ako gustong makausap?" Hindi ngumiti si Ricardo. Hindi na kailangan ng pagkukunwari. "Alam mo na siguro kung bakit, Yaya. Malapit na ang huling pagdinig." Yumuko ang matanda. "Nakikita ko po sa TV. Nakikita ko po ang ginagawa ninyo kay Ma'am Eliana." May bahid ng panunumbat sa kanyang tono. "Ang nakikita mo sa TV, Yaya, ay ang nararapat lang." Malamig na sabi ni Ricardo. Inilapag sa mesa ang isang maliit at itim na briefcase. Binuksan niya ito ng bahagya, sapat lang para masilip ni Yaya Luming ang laman. Mga bundle ng tig-1,000 piso. Makapal. Marami. "Alam kong maliit lang ang sahod mo kay Eliana. Alam kong may pamilya ka sa probinsya na kailangan mong suportahan." Napatitig si Yaya Luming sa pera. Ang kanyang paghinga ay tila bumigat. Ang halagang yon ay higit pa sa kikitain niya sa 10 taon ng pagsisilbi. Ano po ang gusto niyong gawin ko?" Nanginginig na tanong ng matanda. "Simple lang," sabi ni Ricardo. Isinara ang briefcase. "Sa korte, kailangan ko ng testimonya. Isang testimonya na magpapatunay na si Eliana ay isang pabayang asawa, na palagi siyang wala sa bahay, na may mga gabi na hindi siya umuuwi, na may mga lalaking tumatawag sa kanya na hindi ko kilala." Ang bawat salitang patotoo ay isang kasinungalingan. Alam nila, pareho yon. Namutla si Yaya Luming. Umiling siya ng marahan. Pero Sir Ricky, hindi po totoo yan. Si Ma'am Elia po ay isang mabuting asawa. Kayo po." Hindi niya itinuloy ang sasabihin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Kayo po ang nagloko. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Ang katotohanan, Yaya, ay kung ano ang sinasabi ng korte, at ang korte ay naniniwala sa mga testigo. Pera laban sa katapatan. Ikaw ang pumili. Itinulak niya ang briefcase palapit sa matanda. Isipin mo ang pamilya mo, ang bahay na mapapatayo mo, ang pag-aaral ng mga apo mo. Lahat yan, kapalit ng ilang salita lang. Nanatiling nakatitig si Yaya Luming sa briefcase. Nakita ni Ricardo ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang panloob na labanan. Ito na, isang maliit na tulak na lang. "Mahal ka ni Eliana, oo," patuloy ni Ricardo. "Pero hanggang kailan kanya kayang tulungan? Pagkatapos ng kasong ito, babagsak din siya. Walang-wala na rin siyang maibibigay sa'yo. Ako, binibigyan kita ng pagkakataon para sa isang bagong buhay." Dahan-dahang itinaas ni Yaya Luming ang kanyang nanginginig na kamay, ngunit hindi para hawakan ang briefcase. Sa halip, kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at uminom. Nang ibaba niya ito, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang bagay na hindi inaasahan ni Ricardo, pagkasuklam. "Sir Ricky," sabi nito, ang boses ay mahina.
May mahinahon ngunit matatag sa mahigit 30 anyos kong pagsisilbi kay Ma'am Eliana at sa pamilya niya. Hindi po pera ang ipinakain nila sa akin, kundi respeto at pagmamahal. Ang katapatan ko po ay hindi nabibili. Tumayo ang matanda. Pasensya na po, pero hindi ko po kayang gawin ang pinapagawa ninyo. Kahit kailan. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Ricardo na nakaupo. Hindi makapaniwala. Isang kasambahay? Tinanggihan siya ng isang kasambahay? Ang kanyang plano, ang kanyang master stroke, ay gumuho sa isang iglap. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang sistema. Tandaan mo to, Luming, sigaw niya. Hindi na alintana ang mga taong napapatingin. Magsisisi ka. Pareho kayong magsisisi ni Eliana. Ngunit hindi lumingon ang matanda. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Sa loob ng kanyang sasakyan, paulit-ulit na hinampas ni Ricardo ang manibela. Ang plano niya ay nasira. Ngunit ang mas malala pa, ang pagtanggi ni Yaya Luming ay nagtanim ng isang nakakakilabot na binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Kung ang isang matandang kasambahay na gipit sa pera ay hindi kayang bilhin, paanong naging ganoon katatag ang paninindigan nito? Ang katapatang yon ay hindi normal. Posible kayang may alam si Eliana na hindi niya alam. Posible kayang ang katahimikan nito ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kumpiyansa. Bigla niyang naalala ang huli nilang pag-uusap sa telepono. Ang malamig na tono ni Eliana. Ang kakaibang tawa nito. Hindi ako matatalo, Ricardo. Hindi kailanman. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulong ito, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Takot. Samantala, sa labas ng coffee shop, habang naglalakad palayo si Yaya Luming, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi sa takot. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa at pinindot ang isang button. Stop recording. Itinago niya ang telepono sa kanyang bag. Ang buong pag-uusap nila ni Ricardo, ang alok, ang panunuhol, ang pagbabanta, ay nakaimbak na ngayon. Isang huling alas na hindi inaasahan ng sinuman. Perpektong nakaanggulo ang telepono. Ang lighting ay flattering. Nagtatago sa bahagyang pamamaga ng kanyang mukha dala ng stress. Ang kanyang buhok ay alon-alon. Ang kanyang makeup ay walang kapintasan. Ngumiti si Bianca Alcaraz sa camera, isang ngiting nagpapahiwatig ng kaligayahan at contentment. Hi loves! Ayan, for today's video, I'll be showing you my pregnancy skincare routine. Masigla niyang sabi, ipinapakita ang isang hilera ng mga mamahaling produkto sa kanyang vanity table. Super important na alagaan natin ang ating sarili, especially for us soon-to-be mommies, di ba? Self-love is the best love. Ang mga komento ay mabilis na pumasok. Mga pusong emoji. Mga papuri sa kanyang pregnancy glow. Mga tanong kung saan nabibili ang mga produktong gamit niya. Ito ang mundo ni Bianca. Isang mundong maingat na itinayo sa mga filter, magagandang anggulo, at kalahating katotohanan. Dito, siya ang bida. Siya ang hinahangaan. Siya ang reyna. Ngunit sa ilalim ng makapal na foundation at matatamis na ngiti, isang malaking sikreto ang unti-unting sumisira sa kanya mula sa loob. Habang abala siya sa pag-explain ng benepisyo ng isang serum na nagkakahalaga ng 10,000 piso, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang pangalang nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang sistema. Mark. Ay wait lang loves ha? Sabi niya sa camera. Pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. May tumatawag lang na important. Mabilis niyang pinatay ang live stream. Ang kanyang masayang disposisyon ay naglaho na parang bula. Binuksan niya ang mensahe. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bianca, napanood kita. Galing mo talagang umarte.
Kamusta na ang anak natin? Kailangan ko ng pera. 500K. Bukas. Kung hindi, baka matawagan ko si Mr. De Leon para personal na batiin. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ngunit hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Si Mark, ang kanyang nakaraan, ang mayamang negosyanteng may asawa na minsan niyang naging karelasyon bago pa man dumating si Ricardo. Ang tunay na ama ng batang dinadala niya. Ang buong relasyon niya kay Ricardo ay isang malaking sugal. Nang malaman niyang buntis siya, alam niyang hindi siya pananagutan ni Mark. Kaya't ginamit niya ang lahat ng kanyang galing para paibigin si Ricardo, para paniwalain itong sa kanya ang bata. At nagtagumpay siya. Ngunit ngayon, ang nakaraang akala niya ay naibaon na niya ay nagbabalik para singilin siya. Nag-type siya ng sagot. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit at desperasyon. Wala akong pera. Tigilan mo na ako. Ang reply ay mabilis. Isang larawan. Isang larawan nilang dalawa ni Mark. Magkayakap sa isang beach resort. Kuha ilang buwan bago niya makilala si Ricardo. Sigurado ka? Baka gusto mong i-post ko to with a very interesting caption? Isip-isip, Bianca. Ang tahimik mong buhay o 500K, you choose. Napaupo si Bianca sa gilid ng kama. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang mamahaling sutlang roba na suot niya ay biglang parang rehas na bakal na kumukulong sa kanya. Tinitigan niya ang litrato sa screen, ang masayang alaala sa isang pribadong beach sa Amanpulo na dati niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ay isa na ngayong armas na nakatutok sa kanyang ulo. Ang reply ay mabilis. Isang larawan. Isang larawan nilang dalawa ni Mark, magkayakap sa isang beach resort. Kuha ilang buwan bago niya makilala si Ricardo. Sigurado ka? Baka gusto mong i-post ko to with a very interesting caption? Isip-isip, Bianca. Ang tahimik mong buhay o 500K? You choose. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ngunit hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa purong takot. Si Mark, ang kanyang nakaraan, ang mayamang negosyanteng may asawa na minsan niyang naging karelasyon bago pa man dumating si Ricardo. Ang tunay na ama ng batang dinadala niya. Ang buong relasyon niya kay Ricardo ay isang malaking sugal. Nang malaman niyang buntis siya, alam niyang hindi siya pananagutan ni Mark. Kaya't ginamit niya ang lahat ng kanyang galing para paibigin si Ricardo, para paniwalain itong sa kanya ang bata. At nagtagumpay siya. Ngunit ngayon, ang nakaraang akala niya ay naibaon na niya ay nagbabalik para singilin siya. Nag-type siya ng sagot. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit at desperasyon. Wala akong pera. Tigilan mo na ako. Paano? Saan siya kukuha ng kalahating milyon? Ang lahat ng luho niya, ang kondo, ang mga gamit, ang pagkain niya ay sagot ni Ricardo. Wala siyang sariling ipon. Ang pera niya ay nakikita lang sa dami ng kanyang designer bags at sapatos. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Tumakbo siya patungo sa kanyang walk-in closet. Ang puso niya ay kumakarera. Binuksan niya ang mga salaming pinto at kinuha ang pinakapaborito niyang mga bag. Isang Hermes Birkin, 2 Chanel Classic Flaps. Ito ang mga tropeyo niya. Ang mga patunay na nagtagumpay siya sa buhay. Mabilis niyang pinikturan ang mga ito at naghahanap online ng mga luxury resellers. Ngunit ang panic ay lalong lumala nang makita niyang ang proseso ay hindi ganoon kabilis. Authentication, consignment. Aabuti ng ilang linggo bago niya makuha ang pera. Kailangan niya ng pera bukas. Wala siyang pagpipilian. Nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya si Mark. Akala ko ba hindi mo ako tatawagan? Bungad nito. Ang boses ay kalmado at mapang-asar. Mark, pakiusap, sabi ni Bianca. Pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko kayang ibigay ang pera bukas. Bigyan mo pa ako ng panahon. Panahon. Binigyan na kita ng 9 na buwan ng katahimikan, Bianca. I think that's enough time. Sagot nito.
Alam kong mayaman ang bago mo. Hingingi ka sa kanya. Simple. Hindi niya pwedeng malaman. Sisirain mo ang lahat. Halos pasigaw na, sabi ni Bianca. Exactly, sabi ni Mark. Kaya bukas, Bianca, hihintayin ko ang tawag mo. Kung wala, alam mo na ang kasunod. Baka i-congratulate ko na lang si Ricardo sa social media. I'm sure he'd love to know na magiging tito na pala siya. Ibinaba ni Mark ang tawag. Naiwan si Bianca na tulala. Hawak ang telepono. Ang apat na sulok ng kanyang perpektong mundo ay gumuho na. Sa labas ng kwarto, kararating lang ni Ricardo. Ang mukha ay madilim dahil sa pagkabigo sa pag-uusap nila ni Yaya Luming. Pagod siya at iritado. Hahakbang na sana siya papasok sa master bedroom para maglabas ng sama ng loob kay Bianca nang marinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap nito sa telepono. Hindi niya narinig ang lahat pero sapat na ang kanyang narinig. Hindi niya pwedeng malaman. Sisirain mo ang lahat. Sinundan iyon ng katahimikan. Huminto si Ricardo sa may pinto. Ang kanyang kamay ay nanigas sa doorknob. Sino ang kausap niya? At ano ang hindi niya pwedeng malaman? Ang takot na naramdaman niya kanina dahil sa pagtanggi ni Yaya Luming ay napalitan ng isang matalas at malamig na pagdududa. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto at pumasok. Nakita niya si Bianca na nakatalikod sa kanya, nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang mga balikat nito ay tensyonado. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, mabilis itong lumingon. Ang mukha ni Bianca ay namumutla sa ilalim ng kanyang perpektong makeup at ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at takot. Mabilis niyang itinago ang telepono sa kanyang likuran. "Ricky," sabi niya, pilit nang ngumingiti. Kanina ka pa? Hindi kita narinig dumating." Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, ang mga mata niya ay dahan-dahang lumibot sa paligid. Napansin niya ang mga mamahaling bag na nakalabas sa closet at nakapatong sa kama. Mga bag na halos hindi nito ginagamit dahil itinuturing niyang investment pieces. Anong ginagawa ng mga yun dyan? Sino ang kausap mo? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maitatago. Ha? Wala. Yung brand manager lang para sa isang collaboration. Kinukulit ako. Mabilis na palusot ni Bianca, umiiwas ng tingin. Ngunit hindi tanga si Ricardo. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata nito. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Ang reaksyon nito ay hindi reaksyon ng isang taong kausap lang ang isang brand manager. Collaboration. Pag-uulit ni Ricardo. Dahan-dahang lumalapit na parang isang predator na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Ganoon ba kaimportante ang collaboration na yan para isigaw mong sisirain mo ang lahat? Nanigas si Bianca. Nahuli. Narinig mo? Narinig ko ang sapat, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging mas mapanganib. Sino siya, Bianca? At ano ang sikreto na pilit mong itinatago sa akin? Umiling si Bianca. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Wala, Ricky. Wala talaga. Promise. Nag-overreact lang ako. Alam mo na, hormones. Hormones. Ang paboritong palusot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito umubra. Hinawakan ni Ricardo ang braso nito, hindi mahigpit, ngunit sapat na para maramdaman nito ang kanyang awtoridad. "Huwag mo akong gawing tanga, Bianca," mariin niyang sabi. "May problema ka, sabihin mo sa akin. Akala ko ba? Partner tayo dito? Walang lihiman?" Ang mga salitang walang lihiman ay puno ng kabalintunaan. Dahil si Ricardo mismo ay isang hari ng mga kasinungalingan. Ngunit sa sandaling iyon, naniwala siya sa sarili niyang propaganda. Kailangan niya ng katapatan mula kay Bianca dahil ang buong plano niya ay nakasalalay dito. Napatingin si Bianca sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang isipan ay naglalabanan. Kung sasabihin niya ang totoo,
Wawasakin niya ang lahat ng pinaghirapan niya. Mawawala si Ricardo. Mawawala ang magandang buhay. Mawawala ang kanyang perpektong pamilya. Ngunit kung hindi niya sasabihin at malalaman ni Ricardo mula kay Mark, mas malala ang kahihinatnan. Sa huli, pinili niya ang landas na pinakamadali para sa kanya, ang magsinungaling pa. Okay, aamin na ako, sabi niya. Tumitingin kay Ricardo na may mga matang puno ng luha, isang eksenang kuhang-kuha sa mga teleserye. May utang ako. Malaki, mula pa sa dati kong lifestyle. At ngayon, hinahabol na ako ng pinagkakautangan ko. Natakot lang akong sabihin sa'yo kasi ayokong isipin mo na pera lang ang habol ko sa'yo. Nakatitig lang si Ricardo. Sinusuri ang bawat galaw, bawat salita. Isang malaking utang. Mas kapani-paniwala yon kaysa sa isang brand manager. Magkano? Tanong niya. For 500,000. Sagot ni Bianca. Ginamit ang eksaktong halaga na hinihingi ni Mark. Napabuntong hininga si Ricardo. Malaking halaga. Pero hindi imposible. Sa gitna ng kanyang mga problema sa pera, kaya pa rin niyang maglabas ng ganoong halaga para protektahan ang kanyang pinakamalaking investment, si Bianca at ang bata sa sinapupunan nito. Ang pag-amin ni Bianca sa utang ay tila nagpakalma sa kanya. Tila nag-alis sa mas malalim at mas madidilim na posibilidad na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Okay? Sabi niya. Binitawan ang braso nito. Ako nang bahala. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Ibigay mo sa akin ang numero niya. Ako ang kakausap. Ang mabilis na pagpayag ni Ricardo ay ikinagulat ni Bianca. Pero agad itong napalitan ng panibagong alon ng takot. Hindi niya maaaring ibigay ang numero ni Mark. Magkakaalaman na. Wag, hindi ako na. Mabilis niyang sabi. Kaya ko na to. Ayokong madamay ka pa. Bigyan mo na lang ako ng pera. Ako na ang mag-aabot. Muling kumunot ang noo ni Ricardo. Ang pagdududa ay bumalik. Bakit ayaw mong ako ang kumausap? Takot ka ba na may malaman ako? Hindi! Tanggi ni Bianca. Ang kanyang boses ay tumaas sa desperasyon. Natatakot ako para sa'yo. Baka kung ano ang gawin nila sa'yo. Delikadong tao yon. Ang palusot ay mahina. Ngunit sa pagod at stress ni Ricardo, pinili niyang maniwala. O marahil, pinili niyang huwag nang alamin pa ang mas malalim na katotohanan. Masyado nang marami siyang problema. Sige, sabi niya sa wakas. Bukas, ibibigay ko sa iyo ang pera. At pagkatapos niyan, Bianca, ayoko nang marinig ang anumang problema mula sa nakaraan mo. Understood? Ang focus natin ay ang korte. Ang focus natin ay ang panalo. Tumango si Bianca. Ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Luha ng pasasalamat. Luha ng takot. Luha ng pagiging isang bihag sa sarili niyang kasinungalingan. Niyakap siya ni Ricardo, ngunit ang yakap ay malamig at walang init. Ito ay isang yakap ng isang negosyanteng pinoprotektahan ang kanyang ari-arian. At habang nakayakap siya, naramdaman ni Bianca ang tunay na bigat ng kanyang sitwasyon. Nakatakas siya sa isang bala ngayong gabi. Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na may isang buong giyera pang darating. At sa giyerang yon, siya ay nag-iisa. Ang hangin ay mabigat sa loob ng maliit na kusina ni Yaya Luming. Sa ibabaw ng kanyang hapagkainan, sa pagitan ng isang platito ng pandesal at 2 tasa ng mainit na kape, ay nakalatag ang isang bagay na mas makapangyarihan pa sa anumang perang inialok ni Ricardo. Ang katotohanan. Sigurado po ako, Ma'am Elia, sabi ni Yaya Luming. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Bawat salita po niya, nakarecord dito. Ipinakita niya ang kanyang lumang cellphone kay Eliana. Kinuha ni Eliana ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa screen. Pinakinggan niya ang recording. Ang boses ni Ricardo ay malinaw na malinaw. Ang pag-aalok ng pera,
ang mga kasinungalingang gusto niyang ipasabi, ang pagbabanta sa huli. Ang bawat salita ay isang patunay ng kanyang kabulukan, isang direktang ebidensya ng paninikil at pagtatangkang impluwensyahan ang korte. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eliana. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang matinding awa. Awa para sa lalaking minsan niyang minahal na ngayon ay handang gawin ang lahat, kahit ang pinakamaruming paraan para lang manalo. "Salamat po, Yaya," sabi ni Eliana. Ibinabalik ang telepono. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Niyakap niya ang matanda. "Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay ito. Pero masaya po akong hindi niyo tinanggap ang pera." "Kahit kailan po, ma'am, hindi ko kayo pagtataksilan," sagot ni Yaya Luming. Tinatapik ang likod ni Eliana. "Ang dangal po natin ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni Numan." Umuwi si Eliana, dala ang panibagong lakas. Ang mga ebidensyang hawak niya ngayon ay hindi na mapag-aalinlanganan. Ang mga dokumento ng pandaraya sa pananalapi, ang resibo ng pagtataksil ni Ricardo noon pa man, at ngayon, ang audio recording ng panunuhol. Sapat-sapat na ito para durugin hindi lang ang kaso ni Ricardo, kundi ang buong pagkatao nito. Ang katarungan ay malapit nang makamit, ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Ang gabi bago ang paghuhukom ay hindi nilaan para sa kapayapaan. Habang naghahanda si Eliana ng mga dokumento kasama si Attorney Romero sa kanyang bahay, biglang tumawag si Ana. Ang boses ay nag-aapura at puno ng galit. "Elia, buksan mo ang internet." Ngayon din. May kaba sa kanyang dibdib. Binuksan ni Eliana ang isang sikat na gossip website. At doon, sa pinakaitaas ng page, nakabalandra ang isang headline na tila isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. "Shocking revelation. Dr. Eliana Santos, may misteryosong lalaking laging kasama. Source claims secret affair ang dahilan ng hiwalayan." Sa ilalim ng headline ay isang artikulo, isang mahabang sanaysay ng mga kasinungalingan. May mga anonymous sources na nagsasabing si Eliana ay laging ginagabi sa ospital, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang younger doctor. May mga litrato pa siyang kasama, ang isang kasamahan sa trabaho. Si Dr. Benitez, nakuha sa isang medical conference sa Davao noong nakaraang taon. Ang mga litrato ay inosente, isang grupo ng mga doktor na nagkakainan. Ngunit ang anggulo at ang caption ay nagpapahiwatig ng malisya. Ang artikulo ay detalyado, tuso, at nakakapanira. Pinalabas nito na si Eliana ang tunay na taksil, na ang kanyang imahe bilang isang dedikadong doktora ay isa lamang palabas. At si Ricardo, ang kaawa-awang biktima na nagtiis sa loob ng maraming taon. Nabitawan ni Eliana ang kanyang mouse. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ito ang huling at pinakamalupit na atake. Isang atake, hindi lang sa kanyang pagiging asawa, kundi sa kanyang propesyon, sa kanyang dangal. Walang hiya sila. Narinig niyang sabi ni Attorney Romero sa tabi niya, ang mukha ay kulay pula sa galit. "This is character assassination at its finest." Desperado na talaga sila. Ang telepono ni Eliana ay nagsimulang mag-ring ng walang tigil. Mga tawag mula sa mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kasamahan sa ospital. Ang kanyang social media ay binaha ng mga mensahe. Ang mga dating sumusuporta sa kanya ay biglang nag-alinlangan. Ang mga galit sa kanya ay lalong nagdiwang. Sabi na nga ba, may tinatago din niyang doktora na yan. Ayan na, lumabas din ang tunay na kulay. Kawawang Sir Ricky, siya na pala ang biktima all along. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas na inipon niya ay tila naglaho. Ang mga ebidensyang hawak niya ay tila nawalan ng silbi sa harap ng isang napakalakas na alon ng opinyon ng publiko. Sino ang maniniwala sa kanyang mga dokumento kung ang buong mundo ay naniniwala na siya ang masama? Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto.
Umupo siya sa dilim, hindi na binuksan ng ilaw. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Naramdaman niya ang pag-iisa. Isang matinding pag-iisa na para bang kinalimutan na siya ng buong mundo. Ito na ang kanyang all is lost moment. Ang sandaling pakiramdam niya ay wala nang natira. Natalo na siya bago pa man magsimula ang laban sa korte. Ang kanyang pangalan ay nadungisan na. Ang kanyang reputasyon ay winasak na. Ano pa ang ipaglalaban niya? Sa gitna ng kadiliman, napatingin siya sa bintana, sa kalangitan na walang bituin. Wala na siyang lakas na umiyak. Wala na siyang galit. Ang tanging naroon ay isang nakakapanghina na pakiramdam ng pagkatalo. Nagdasal siya. Hindi isang dasal na humihingi ng panalo, kundi isang dasal na humihingi ng lakas. Lakas para lang makabangon kinabukasan. Lakas para harapin ang korte kahit pa ang resulta ay pagkatalo. Lakas para harapin ang mga mapanghusgang mata ng mundo nang may kahit katiting na dignidad na natitira. Panginoon, bulong niya sa katahimikan. Kayo na po ang bahala. Habang papalalim ang gabi, isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Sapat pa ba ang katotohanan para manalo? Kung ang kasinungalingan ay naniwalaan na ng lahat? Kinaumagahan, habang naghahanda siyang umalis patungong korte, ang kanyang puso ay mabigat at ang kanyang isipan ay blangko. Tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. Eliana, are you ready? Tanong ng abogado. Ang boses ay seryoso. Handa na siguro. Mahinang sagot niya. Makinig ka, sabi ni Attorney Romero. May kakaibang nangyari. Hukom Reyes just received an anonymous document delivered by a courier this morning. Hindi ko alam kung ano, pero sinabi ng clerk niya na ipinatawag niya ang legal teams ninyo ni Ricardo for a special pre-hearing conference bago ang mismong pagdinig. Eliana, this is not normal. Ang pagdinig natin ngayon, magiging iba ito. Ang courtroom ay malamig at tahimik, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat sa tensyon na halos nahihipo. Ang bawat upuan sa gallery ay puno. Mga reporter na may hawak na panulat at kamera, mga usisero na nag-aabang ng drama, at iilang kaibigan at pamilya na naroon para magbigay ng suporta. Para sa lahat, ito ang finale ng isang national-level teleserye. Para kay Eliana Santos, ito ang pagtatapos ng kalahati ng kanyang buhay. Pumasok si Eliana sa silid, kasunod si Attorney Romero. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue dress, kulay na sumisimbolo sa dignidad at kapayapaan. Naglakad siya ng may tuwid na likod at taas noo, sa kabila ng daan-daang matang nakatitig sa kanya. Ang bawat isa'y may sariling hatol na batay sa mga headline na nabasa nila. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin na parang maliliit na karayom, ngunit hindi siya nagpatinag. Tapos na ang panahon ng kanyang pag-iyak sa dilim. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Ricardo at si Bianca. Si Ricardo ay nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kumpiyansa at kaunting pagkaawa. Isang itsurang pinag-aralan para sa mga kamera. Si Bianca naman, sa kanyang eleganteng maternity dress, ay ang perpektong imahe ng isang nagdurusang ina. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sila ang mga bida, sila ang mga biktima, at handa na sila para sa kanilang huling eksena. Nagkatitigan sila ni Ricardo. Isang ngisi ang sumilay sa labi nito. Isang ngisi ng tagumpay. Itinaas pa nito ang kamay para bahagyang kumaway. Isang tahimik na pang-iinsulto. Hindi kumurap si Eliana. Ibinigay niya lang dito ang isang tingin na walang emosyon, malamig na parang yelo. Ang tunog ng gavel ng hukom ang bumasag sa katahimikan. All rise! Pumasok si Hukom Reyes, isang lalaking nasa edad na. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mababakasan ng anumang emosyon. Ang kanyang presensya ay naguutos ng respeto. Maaari nang magsiupo ang lahat, anunsyo ng clerk. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Ricardo, si Attorney Sandoval,
Ang unang tumayo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Inilalatag ang kanilang naratibo. Inilarawan niya si Ricardo bilang isang mapagmahal na asawa na nagtiis, na naghangad lamang ng isang pamilya. Inilarawan niya si Eliana bilang isang babaeng makasarili na mas pinili ang karera kaysa sa kanyang obligasyon bilang may bahay. At bilang grand finale, ipinakita niya ang mga pekeng artikulo tungkol sa lihim na relasyon ni Eliana. Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, ang aming kliyente ay hindi lamang biktima ng isang pabayang asawa, kundi biktima rin ng isang taksil. Ang tanging hiling niya ngayon ay makalaya sa isang kasal na matagal ng patay at mabigyan ng disenteng suporta para sa bago niyang pamilya, ang kanyang nag-iisang pag-asa para sa tunay na kaligayahan. Pagkatapos noon, si Ricardo naman ang tumestigo. Umarte siya ng buong husay. May mga pekeng panginginig sa boses, may mga madramang paghinto. Isinalaysay niya ang isang kwento ng kalungkutan at pag-iisa na nagtapos sa pagdating ni Bianca, ang kanyang liwanag sa dilim. Sa buong panahong iyon, si Eliana ay nanatiling tahimik, nakikinig. Hindi siya nagpakita ng galit o sakit. Ang kanyang kalmadong disposisyon ay nakakabahala maging kay Attorney Romero. Nang sa wakas ay pagkakataon na ni Attorney Romero para mag-cross-examine, tumayo ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, itinaas ni Hukom Reyes ang kanyang kamay. Sandali, Attorney Romero, sabi ng hukom. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Ang mga dokumentong dumating kaninang umaga. Bago tayo magpatuloy, may ilang bagay akong gustong linawin. Mr. De Leon, Miss Alcaraz, maaari ba kayong tumayo? Nagkatinginan si Ricardo at Bianca, bahagyang nagulat, ngunit sumunod sila. Kinuha ni Hukom Reyes ang isang papel mula sa folder. Alcaraz, ang buong kaso ninyo ay umiikot sa katotohanang kayo ay nagdadalang tao at si Mr. De Leon ang ama. Tama ba? Opo, Your Honor, sagot ni Bianca. Ang boses ay matatag. At ang batang ito, ang simbolo ng inyong pagmamahalan at ang pundasyon ng inyong kinabukasan. Tama? Opo, Your Honor, sabi naman ni Ricardo. Buong pagmamalaking inakbayan si Bianca. Siya po ang buhay namin. Tumango si Hukom Reyes, dahan-dahan. Kung gayon, marahil ay maipapaliwanag ninyo sa korte ang dokumentong ito. Itinaas niya ang papel para makita ng lahat. Ito ay isang kopya ng resulta ng isang non-invasive prenatal paternity test na isinagawa sa St. Therese Diagnostic Clinic noong 14 ng Setyembre. Ang mga pangalan sa report, Bianca Alcaraz at Ricardo De Leon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito. Tumingin siya kay Bianca. Ang mukha ni Bianca ay nawalan ng lahat ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Your Honor, I don't understand, sabi ni Ricardo. We never authorized. Hindi ko rin alam kung sino ang nagpadala nito. Putol ni Hukom Reyes. Ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Ngunit ang aking staff ay tumawag sa klinika para kumpirmahin ang pagiging tunay nito. At ito ay lehitimo. Ibinaba ng hukom ang kanyang tingin sa papel. At ayon sa resultang ito, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at malinaw. Ang nakasulat sa ilalim ng pangalan ni Mr. Ricardo De Leon ay Probability of Paternity, 0%. Ang mga salitang yon ay parang isang pagsabog ng bomba sa gitna ng katahimikan. Narinig ang mga gasp mula sa gallery. Ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat. Ang flash ng isang kamera, kahit bawal, ay kumislap. Ngunit ang pinakamaingay na tunog ay ang pagsabog ng mundo ni Ricardo. Dahan-dahan siyang lumingon kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit at galit.
Ano? Hindi makasagot si Bianca. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang mga luha ay sunod-sunod na bumagsak sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito, Bianca? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Ang kanyang pagkukunwaring pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho. Ricky, I can explain. Humihikbing sabi ni Bianca. Explain? Niloko mo ako. Pinaniwala mo ako. Sigaw niya, itinuturo ang babaeng akala niya ay kanyang alas. Ginamit mo ako. Order! Order in the court! Malakas na sigaw ni Hukom Reyes, paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nanatiling hindi gumagalaw, si Eliana. Nakaupo siya, pinapanood ang pagbagsak ng 2 taong sumira sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, walang bakas ng tagumpay o paghihiganti. Ang tanging naroroon ay isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Kahit na alam na niya ang katotohanan, masakit pa ring mapanood ang ganitong klaseng pagkawasak. Ito ang araw ng katotohanan. At ang katotohanan, kung minsan, ay mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Ang kaguluhan sa loob ng courtroom ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Ang mga sigaw ni Ricardo, ang paghikbi ni Bianca, ang walang tigil na pagpukpok ng gavel ng hukom, ang bulungan mula sa gallery. Lahat ay nagsama-sama sa isang nakabibinging ingay. Ngunit para kay Eliana, ang lahat ng iyon ay tila malayong-malayo. Siya ay nasa gitna ng bagyo, ngunit sa loob niya may isang kakaibang kapayapaan. Natapos ang pagdinig sa isang paraang walang sinuman ang inaasahan. Ang kaso ay hindi na nangailangan pa ng mahabang diskusyon. Ang pundasyon ng lahat ng akusasyon laban kay Eliana, ang pagbubuntis ni Bianca, ay gumuho. At kasama nitong gumuho ang lahat ng natitirang kredibilidad ni Ricardo. Ang desisyon ng korte ay mabilis at pinal. Ang petisyon para sa diborsyo ay ipinagkaloob pabor kay Eliana. Ang lahat ng ari-arian na napatunayang nakuha niya bago pa man at sa panahon ng kanilang pagsasama sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap ay ibinalik sa kanya ng buo. Ang conjugal properties ay hahatiin, ngunit dahil sa mga ebidensya ng financial fraud na isinumite ni Attorney Romero, ang mga lihim na investment accounts, ang pagnanakaw mula sa kumpanya, isang hiwalay na kasong kriminal ang inirekomenda ng korte laban kay Ricardo. Ang malaking bahay sa Quezon City ay napunta kay Eliana. Ang mga bank account ni Ricardo ay nanatiling frozen, hindi na dahil sa petisyon niya babon kay Eliana, kundi dahil sa mga kasong korporasyon na ngayon ay kinakaharap niya. Paglabas ni Eliana sa pinto ng bulwagan ng katarungan, ang mga reporter at cameramen ay nagkumpulan sa paligid niya na parang mga langgam. Ang mga mikropono ay itinututok sa kanyang mukha. Draw. Santos, ano po ang masasabi niyo? Alam niyo po ba ang tungkol sa DNA test? Anong plano niyo ngayon? Hindi siya sumagot. Sa halip, sa tulong ni Attorney Romero at ng ilang gwardiya ng korte, tahimik siyang naglakad sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago siya sumakay sa sasakyan, huminto siya sandali at lumingon. Nakita niya si Ricardo, ginigiyagis ng kanyang abogado habang sinusubukan siyang ilayo sa mga reporter. Ang dating kumpiyansa sa mukha nito ay ganap nang nawala, napalitan ng isang desperadong galit at kahihiyan. Ang kanyang perpektong suit ay nagusot. Ang kanyang perpektong buhay ay durog na. Sa di kalayuan, nakita niya si Bianca, mag-isang nakaupo sa isang bench, umiiyak ng walang tunog. Walang lumalapit sa kanya, walang kumakausap. Ang kanyang mga dating tagahanga na nag-aabang sa labas ay nagbubulungan na ngayon at nakaturo sa kanya. Hindi na may paghanga, kundi may pagkutya. Ang reyna ng social media ay isa na ngayong pambansang kahihiyan. Walang naramdamang tuwa si Eliana. Walang I told you so. Ang nakita lang niya
ay 2 taong nalunod sa sarili nilang kasinungalingan, 2 kaluluwang nawala sa paghahangad ng mga maling bagay. Sumakay siya sa sasakyan at huminga ng malalim. Sa pag-alis nila palayo sa gusali ng korte, pakiramdam niya ay hindi lang isang lugar ang kanyang iniiwan, kundi isang buong kabanata ng kanyang buhay. Ang bigat na matagal niyang pinasan sa kanyang mga balikat ay unti-unting nawawala, na parang mga abo ng kahapon na tinatangay ng hangin. Sa kanyang telepono, isang text message ang pumasok. Mula ito sa numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. "Ginawa ng Diyos ang paraan, Dodra. Mabuhay po kayo." Si Marisa, ang nurse, ang kanyang lihim na kakampi. Ngumiti si Eliana. Hindi niya alam kung paano nakarating ang resulta ng DNA test sa hukom, ngunit may pakiramdam siyang may kinalaman dito ang konsensya at pananampalataya ng isang taong minsan niyang tinulungan. Ang kabutihang itinanim niya ay bumalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Imbes na umuwi, nagpahatid si Eliana sa ospital. Iyon ang lugar kung saan niya gustong pumunta. Iyon ang kanyang tunay na tahanan. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng mga palakpak. Ang kanyang mga kapwa-doktor, mga nurse, mga staff, maging ang mga gwardiya ay nakangiti at pumapalakpak para sa kanya. Si Dr. Almeida ay lumapit at niyakap siya. "We never doubted you for a second, Hija." Ang mga magulang ng kanyang mga pasyente ay ngumingiti sa kanya sa pasilyo. Ang mga bata ay kumakaway. Dito, ang kanyang pangalan ay hindi nadungisan. Dito, ang kanyang halaga ay hindi nabawasan. Pumunta siya sa kanyang opisina at naupo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas. Ang langit ay asul. Para sa kanya, ito ang tunay na simula. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang sekretarya. "Dora Santos, may sulat po para sa inyo. Galing po sa bangko. Urgent daw po." Kinuha niya ang sobre. Nagtataka. Hindi ito tungkol sa mga frozen accounts. Iba ang logo. Binuksan niya ito. Ito ay isang formal na abiso mula sa isang trust department ng isang malaking bangko. Isang sulat na nagsasabing ang isang irrevocable trust fund na itinatag ng kanyang mga yumaong magulang para sa kanya ay na-mature na. Dahil sa dissolution of her marriage, isang clause sa kontrata ang na-trigger na nagbibigay sa kanya ng buong kontrol at access sa Podoro. Isang pondo na hindi niya alam na umiral. Isang pondo na sapat para itayo hindi lang ang isang maliit na klinika, kundi isang buong pediatric charity foundation. Napahawak si Eliana sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga magulang, kahit matagal nang wala, ay tila nag-iwan ng isang huling regalo para sa kanya. Isang salbabida na lulutang sa kanya sa tamang panahon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at ng isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay na iskandalo ay unti-unting humina. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama. Ang social media ay nakahanap na ng mga bagong reyna at kontrabida. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot at para kay Dr. Eliana Santos, ang kanyang mundo ay hindi lang umikot. Ito ay muling nabuo. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit ngunit bagong pinturang gusali sa isang simpleng komunidad sa Marikina. Sa itaas ng pinto, isang simpleng karatula ang nakasabit. Santos Children's Clinic, libreng konsulta para sa mga batang nangangailangan. Hindi ito kasing laki ng isang foundation, ngunit para kay Eliana, ito ay mas higit pa. Ito ay isang pangarap na natupad, itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan at pinatibay ng pag-asang dala ng hinaharap.
Ang malaking bahay sa Quezon City, kasama ang lahat ng masasakit na alaala nito, ay naibenta na. Ang perang pinagbilhan, kasama ng trust fund mula sa kanyang mga magulang, ang bumuhay sa lugar na ito. Ang araw ay maaraw at ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan ng mga bata na naglalaro sa labas. Ang araw na yon ay ang grand opening ng klinika. Walang mga reporter, walang magarbong selebrasyon. Ang mga bisita lang niya ay ang mga taong tunay na mahalaga. Si Ana, si Yaya Luming, ang ilang malalapit na kasamahan mula sa ospital at ang mga unang pamilyang pasyente mula sa komunidad. "I'm so proud of you, Elia," sabi ni Ana. Niyakap siya ng mahigpit. "Look at this place. Look at what you've built. Ito ka. Ito ang tunay na ikaw." Ngumiti si Eliana, isang nangiting abot-tenga na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mukha. "Hindi ko ito magagawa kung wala kayo." Lumapit sa kanya si Yaya Luming, may dalang isang maliit na bandehado ng puto. "Naku, Ma'am Elia, parang dati lang. Pinapangarap niyo lang ito habang nag-aaral pa kayo ng medisina. Ayan na ngayon. Totoo na." Habang abala ang lahat sa pagkain at pakikipagkwentuhan, isang balita sa maliit na television sa waiting area ang nakaagaw ng pansin ni Eliana. Isang maikling segment lang yon sa isang business news program. Ricardo De Leon, the former CEO of De Leon Consolidated, was sentenced today to a minimum of 8 years in prison for multiple counts of fraud and estafa. Hindi na niya pinansin ang kasunod. Walang pakiramdam ng galak o tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang tahimik na pagtanggap. Iyon ang landas na pinili ni Ricardo. Iyon ang naging bunga ng kanyang mga desisyon. Isang kasamahan niya ang lumapit. "Narinig mo ba ang balita tungkol kay Bianca Alcaraz?" Umiling si Eliana. "She gave birth to a baby boy a few months ago," sabi ng kaibigan niya. Pagkatapos, nawala na lang siya. Deleted all her social media accounts. May nakakita daw sa kanya sa Cebu, namumuhay ng simple kasama ang bata. The father, a certain Mark Chua, apparently refused to support the child. Muli, awa ang naramdaman ni Eliana. Awa para sa isang batang isinilang sa gitna ng kasinungalingan. Inaasahan niyang sana, sa pagiging isang ina, matagpuan ni Bianca ang isang bagay na mas totoo at mas mahalaga kaysa sa bilang ng mga followers o presyo ng isang bag. "Doktora," tawag ng isang batang babae. Hila-hila ang laylayan ng kanyang bestida. "Pwede na po ba akong magpatingin? May drawing po ako para sa inyo." Ngumiti si Eliana at lumuhod para maging kapantay ng bata. "Oo naman, halika. Ikaw ang una kong pasyente." Magkahawak kamay silang pumasok sa kanyang maliit at maliwanag na consultation room. Ang amoy ng bagong pintura ay hinaluan ng pag-asa. Sa dingding, sa halip na mga mamahaling painting, ay mga drawing ng kanyang mga dating pasyente. Habang pinakikinggan niya ang tibok ng puso ng bata, gamit ang kanyang stethoscope, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng magagandang kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Eliana ang pagiging buo. Hindi na siya asawa ni Ricardo. Hindi na siya biktima ng isang iskandalo. Siya si Dr. Eliana Santos, isang manggagamot, isang kaibigan, isang babaeng natagpuan ng kanyang lakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa paghilom. Paghilom hindi lang ng mga sugat ng iba, kundi pati na rin ng sarili niya. Biglang may kumatok sa pinto. Si Dr. Benitez, ang batang doktor na idinawit sa kanya sa peking artikulo. May dala itong 2 cup ng kape. "Congratulations, Dodra Ilya," sabi nito, may sinserong ngiti. "Alam kong pagod ka na. Coffee?" "Salamat, Ben," sagot ni Eliana. Tinanggap ang kape. "Kung hindi ka abala," medyo nahihiyang sabi ng binata. Baka gusto mong mag-dinner minsan.
para i-celebrate tong clinic mo. My treat. Tumingin si Eliana sa batang doktor. Mabait, magalang, at puno ng respeto. Hindi niya alam kung ano ang sagot. Hindi pa siya handa. Ngunit sa unang pagkakataon, ang ideya ng pagsisimula muli ay hindi na nakakatakot. Ngumiti siya, isang ngingiting hindi nagsasabi ng oo, ngunit hindi rin nagsasabi ng hindi. Isang ngiting puno ng posibilidad. Tingnan natin, sabi niya. At sa paglubog ng araw sa loob ng kanyang maliit na klinika na puno ng tawanan at pag-asa, alam ni Eliana na anuman ang dumating, magiging maayos ang lahat. Dahil ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig sa sarili, sa propesyon at sa kapwa, ay laging hahanap ng paraan para muling buuin ang kahit anong nasirang puso. Sa huling yugto ng kwento ni Dr. Eliana Santos, malinaw na hindi niya hinayaan ang pagtataksil at kahihiyan na tukuyin ang kanyang pagkatao. Sa halip na lamunin ng galit, pinili niyang harapin ang katotohanan kahit masakit at doon niya muling natagpuan ang sarili niyang lakas. Ang mga lihim na itinago ng kanyang dating asawa at ng ikatlong babae ay unti-unting nabunyag at sa tamang panahon, ang kasinungalingan ay bumagsak sa bigat ng sariling kasamaan. Sa huli, napatunayan na ang masama ay hindi kailanman nagwawagi magpakailanman at ang mga taong nanindigan sa dangal at integridad ay ginagantimpalaan ng kapayapaan at paggalang. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na yaman ng tao ay hindi pera o reputasyon, kundi ang konsensya at kakayahang magpatawad. Si Eliana ay muling bumangon, hindi para maghiganti, kundi para maglingkod muli sa buhay at sa medisina. Sa inyong palagay, mas mahirap ba ang ipaglaban ang katotohanan kaysa manahimik? Kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon, pipiliin niyo rin ba ang kapatawaran kaysa paghihiganti? Kumusta kayo ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa pakikinig. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong saloobin dahil mahalaga sa amin ang inyong kwento at damdamin. Dusty.